Mga ka-express, hindi ito chismis, ito ay kumpirmadong Gilas Alert. Simula pa lang ng taon, ramdam na ang panibagong lakas ng Gilas Pilipinas. Sa bawat laro, sa bawat pasa at sa bawat block, ibang klase na ang ipinapakita ng ating national team. At ngayong nalalapit na ang FIBA Asia Cup 2025 ngayong August sa Saudi Arabia, lalong lumilitaw ang tanong, eto na ba ang taon ng Pilipinas? At kung ang coach ng New Zealand Tall Blacks ang tatanungin, ang sagot ay oo. Ayon mismo sa New Zealand head coach na dating dominante sa Asia region, ang Pilipinas daw ngayon ay hindi lang malakas, championship contender pa. At bakit nga ba hindi? Hello, tinalo natin ang New Zealand. Unang beses sa history ng FIBA. At higit pa dyan, kinain din natin ng buo ang number 3 ranked team ng buong mundo, ang Latvia. At kung hindi pa sapat yan, para sabihing tayo ang bagong hari ng Asia, well, ewan ko na lang. Under Coach Tim Cone, naging disiplina ang sistema. Hindi natakot ang mga players sa crunch time. Walang takbuhan, walang sablay sa defensive rotations, at ang pinaka-importante, buo ang tiwala sa isa't isa. Pero teka, huwag tayong kampante. Dahil habang lumalakas ang Gilas, hindi rin nagpapahuli ang Chinese Taipei. Sa totoo lang, ang lineup nila ngayon ay tinatawag nilang strongest team in Taiwan basketball history. Bakit kamo? Dahil halos kalahati ng team nila ay mga foreign descent, mga imported na naturalized players na pasado raw sa FIBA eligibility rules. Mga hindi mukhang Asian pero pinayagang maglaro dahil sa residency at passport technicalities. Pero ito ay good news para sa atin. Masyado pa ring maliit ang lineup nila kumpara sa Triple Towers ng Gilas. So ibig sabihin, kahit gaano ka-athletic o ka-skilled ang mga bagong players ng Taiwan, kung hindi nila kayang i-box out, i-block o i-contest ang mga shoot ng Gilas Towers, ano pa ang laban? At sino ba itong tinatawag na Triple Towers ng Gilas? AJ Edu, ang high-flying, shot-blocking defensive specialist. Junmar Fajardo, ang Kraken ng PBA na walang makakalaban sa ilalim. At posibleng bumalik si Kai Sotto kung tuloy ang kanya paglalaro sa August. At kung hindi man makalaro itong si Kai, wala tayong dapat ikabahala dahil nilalakad na daw ng SBP ang eligibility ni Kenton Malura Brown, ang 6'10" Phil-Am big man na kasalukuyang in-scout ng Gilas program. So imagine ang lineup na yan. AJ Edu sa weak side help, Junmar Fajardo sa low post, at QMB sa high hedge defense. Paano mo tatalunin yan? Ngayon, siguro may magtataas na kilay. Natalo naman tayo sa Chinese Taipei last time, di ba? Well, totoo. Pero hindi dapat natin gawing basihan yon. Ang game na yon ay non-bearing at ginamit lang ng Gilas as practice game o experimental rotation test. Wala sa priority ang panalo. Ang goal lang ay ma-develop ang chemistry at i-test ang bagong sistema ni Coach Tim Cone. At kung kilala nyo si Coach Tim, alam nyo, hindi siya papayag na matalo sa parehong team ng 2 beses, lalo na sa isang tournament na may bigat gaya ng FIBA Asia Cup. At ang tanong ngayon, makukompleto ba natin ang lineup by August? Well, si Justin Brownlee, unfortunately, ay posibleng masuspende sa FIBA Asia Cup. At si Kai Sotto naman ay hindi pa tiyak kung magiging game ready ba siya by that time. Pero may niluluto na ang SBP. Kung hindi makakalaro si Justin Brownlee, Jordan Clarkson might be the next in line. Oo, may issue sa availability. Pero kung makukuha ng SBP ang commitment ni JC, this team will be unstoppable. Umiinit na ang usapan sa FIBA Asia Cup sa August at mukhang magandang laban ang ating matutunghayan dahil lahat ata ng team ngayon na sasali ay nagpapalakas. Mukhang na-challenge sila sa bagong lakas ng Gilas
na tinaguri ang bagong hari ng Asia. Kung ang New Zealand coach ang tatanungin, ay championship contender daw ang Gilas, which is hindi naman tayo nagtataka dahil tinalo na nga natin ang Tall Blacks at tinalo pa ang number 3 ranked team sa mundo, ang Latvia. Pero hindi madali ang haharaping laban ng Gilas. Aside from New Zealand na considered na pinakamalaking banta sa Group D, nandyan rin ang Chinese Taipei na nagpapalakas rin ng husto na tila ba hindi na mukhang Asian team dahil sa mga players na walang Asian blood, yat pinapalaro pa rin dahil pasado sa FIBA eligibility rules. Napakalakas na talaga ng Taiwan dahil sa mga foreign players nila, pero huwag kabahan dahil ang strongest team ng history ng Taiwan is too small in terms of height versus Gilas. Ang ating tangkad ang ating prime advantage against Chinese Taipei. And knowing Coach Tim Cone, ay alam natin kung gaano katindi ang kanyang adjustments, lalo na kapag galing sa talo. Well, natalo man ang Gilas sa Chinese Taipei the last time out, yet hindi ito basihan sa totoong lakas ng Gilas dahil hindi priority ng Gilas na manalo in that particular game. Dahil non-bearing game ito at ginamit lang ito bilang experimentation game o practice game in preparation para sa FIBA Asia Cup. Kaya ang real test ay talagang sa August, and I am very confident na hindi lang tatalunin ng Gilas ang Chinese Taipei, pati ang New Zealand, kundi kukunin pa ng Gilas ang championship trophy. My only hope ay makakalaro sina Kai Sotto at Justin Brownlee upang walang magiging scapegoat in case matalo ang Gilas. Kahit si Kai ay hindi rin sigurado, pero gaya ng nasabi natin, may contingency plan na. At may mga players na pwedeng mag-step up, gaya ni na Carl Tamayo, Jamie Malonzo at QMB. Ang ganda ng laban na naghihintay sa FIBA Asia Cup. May tensyon, may history, may pride. Pero kung susuriin natin ang lineup, ang coaching at ang momentum, Gilas is in the best position ever to win it all. Hindi ito hype lang, hindi ito wishful thinking, this is reality. And when you have a team this hungry, this tall, this skilled, hindi malabong gugulatin muli ng Gilas ang buong mundo. Mga ka-express, agree ba kayo na championship contender na ang Gilas? Sa tingin nyo ba, kakayanin natin ang Taiwan at New Zealand muli? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mas marami pang Gilas updates, don't forget to like, share, and subscribe. Once again, this is Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.